Wala pong mali sa pag-ibig. Okay lang ma-fall in love. Hindi din galit ang Diyos kapag na-in love kayo. Pero ito lang po, kailangan po marunong kayong mag-distinguish ng love at lust. Kung titingnan po natin, love and lust is almost the same. Just like this two bottled water. Sir Vlad, mamili ka dito. Ingat ka ha, kasi gusto ko tikman mo yan eh. Ikaw mismo mag-identify kung ano kaya yan. Sa palagay mo, ano yan? Andaw? Sigurado, Pastor, tubig. Oh, bakit? Paano ka nakakasigurado? Ay, mukhang tubig, Pastor. Mukhang tubig eh. Pero buksan mo. Try mo kayang amuyin muna. Oh, ano? Tubig. Sige nga. Ay, nako! Sige. Inumin mo kaya. Inumin mo. Nako. Ano? Oh, tubig talaga. Okay. Ito kayang isa. Ito, yan. Ano kaya yan? Ano yan? Alcohol to? Okay, alcohol. Paano mo nalaman na alcohol? Amoy alcohol. Kung na itatry kasi makakasama sa iyong kalusugan. Ganon din po ang love and lust. Magkamukha sila in the surface. Pero dapat amuyin mo muna bago ka tumikim. Ang iba, tikim ng tikim. Nalalason na ang kalooban mo. Pero sa mga believer na may Diyos, meron kang pang amoy. Dayan ay love or lust. Dapat ganun tayo tumira sa pag-ibig. Hindi yung nakita ko lang okay na. Mapapahama ka in the end. This verse, it says, he fell in love. Pero kung babasahin natin, pagpapatuloy natin ang istorya, it's not love, it's lust. Kung titingnan natin, okay lang naman may love ah. Okay lang naman chinachat niya ako ah. Okay lang naman binibigyan ko regalo. Oo, okay lang. Pero amuyin mo muna ano talaga intensyon. If you will make a decision of a relationship today, the best relationship that you could ever have, that will last. Relasyon mo sa Panginoon. Ganito magmahal ang Panginoon sa atin. Pinili ko kayo hindi dahil sa marami kayo. Pinili ko kayo hindi dahil sa magaling kayo. Pinili ko kayo hindi dahil sa ayos ka, maganda ka, ikaw ay religyoso. But God said, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your forefathers. The only reason that God chose you is that I love you. That's all the reason that I need para piliin ka.